How do I look? Pogi. Nag-thumbs up pa si Celine habang pinapasadahan ng tingin si Rafael. Halatang nag-effort ang binata para sa unang pagkakataon na ipapakilala nito sa kanya ang kanyang pamilya. Mukhang kagalang-galang si Rafael sa suot niyang kulay krema na checkered polo at black slack pants. Kagabi pa sana gustong kausapin ng binata ang tatay niya, pero mabutin lang at nakumbinsi niya ito na gawin na lang iyon sa weekend para na rin naroon ang mga kapatid niya. Mukha kang congressman sa suot mo, pangaasar niya. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Seryoso? Dapat ba magpalit ako ng damit? Akmang papasok ulit sa kotse ng hilahin niya. Ano ka ba? Huwag mong alalahanin ng damit mo kundi ang tate at mga kapatid ko. Hindi nakaligtas sa kanya ang ilang beses itong paglunok. Nervous? Dapat ba nakabahan ako? Hindi naman. Kakampi natin ng mga kapatid ko dahil nakausap ko na sila. Si Papa na lang ang problema. Okay. Ani Rafael saka nilabas mula sa kotse nito ang dalawang mamahaling imported na alak at naglabas na ng isang bilao sa isang kahon ng cake. Ano yan? Birthday ba pupuntahan natin? Hindi ko alam ang dadalhin ko eh. Hayaan mo na lang. Ilang sandali pa naglabas din ito ng isang bouquet ng red roses. Para nga pala sa'yo. Tila nahihiya pang sabi nito. Napangiti si Celine. Hindi ka na sana nag-abala pa. I just thought that I have never given you proper flowers. Noong nasa Palawan tayo, binigyan mo ako ng gumamela, hindi ba? Hindi counted yun. Ngilitian siya ni Rafael bago muling pumarmal. This is it. Huminga ito ng malalim. Tara na. Habang papasok sila sa bahay, kinabahan na rin si Celine. Lord, kayo na pong bahala sa amin. Piping panalangin niya nang mamataan sila ng papa niya. Papa, may bisita po tayo. Good morning po, sir. Pagbati ni Rafael sa papa niya. Ako po si Rafael Guevara. It's nice to meet you po, sir. Sige, maupo ka. Agad namang tumalima si Rafael. Nagtatanong ang mga matang tinitingnan si Celine ng papa niya, pero umiwas siya ng tingin. Rafael, sila nga pala mga kapatid ko. Sina Kuya Stephen, Kuya Gio at ang bunso namin si Haris. Good morning. Ani Rafael sa mga ito. Simpleng tango lang naging tugon ng kanyang mga kapatid. Bagaman ang magaway ang tingin niya kay Haris, ay nag-thumbs up ito sa kanya. Tsaka pabulong sinabi ang salitang, Nice one, ate. Kung hindi lang siya kinakabahan, baka napangiti siya sa sinabi nito. Tinabihan niya si Rafael, bagaman ilang ng kandila na layo nila dito. Papa, may sasabihin po sa inyo si Rafael. Panimula niya. Ano yun? Tila nagsisimula na nga magsuspetsa ang tatay niya. Sa gilid ng mga mata ni Celine, di nakaligtas sa kanya nagpapasaklolong tingin ni Rafael. Bago tumikim at pinunasan ang sariling noo, gamit ang panyo. Sir, una po sa lahat, gusto ko pong malaman niyo na nirespeto ko po kayo at pati na rin po ang inyong anak na si Celine. Malinis po ang hangarin ko sa kanya at tila na-distract ito nang marinig ang pigil na pagtawa ni Haris bago ito sa likod ni Kuya Stephen at nanahimik ulit. Sir, ano po? Papa, buntis po ako at si Rafael ang ama. Hindi napigil ang singit na ni Celine dahil kung hihintay niya si Rafael ay baka abutin pa sila ng bukas. Ano? Napatayo ang tatay niya mula sa pagkakaupo. Paanong? Muli itong napaupo na tila ba nanghihina. Papa, okay ka lang? Akmang dadalahan to ng mga kapatid niya, pero pinigilan ng papa niya. Napapikit ng mariin si Celine. Ito na nga bang kinakatakot niya. Celine, totoo ba ang sinasabi mo? Dumagundong ang boses tanong ng papa niya. Opo, kaya po ako nandito. Para sabihin sa inyong pananagutan ko pa magiging anak namin, sir. Ani Rafael, na sa wakas tila nabawi ng composure. Aba, dapat lang. Wala ka pa namang sabit, hindi ba? Wala po. Mabuti. Gusto ko makausap ang mga magulang mo sa lalong madaling panahon. Naintindihan mo ba? Malakas ang boses na sabi ng papa niya. Naintindihan ko po. Mabilis na sagot naman ni Rafael. Mukhang sa sinabi ng binata, napayapa naman ang tatay niya. Kailangan makapamanhi ka na ang pamilya mo bago pa lumaki ang tiyan ni Celine. Teka lang po, Papa. Sansaran ni Celine sa sinasabi nito. Bakit po sila mamamanhikan? Para maikasal kayo kaagad. Paliwanag nito na tila ba iyon ang pinaka-natural na dapat mangyari. Wala pa po sa plano namin yun, Papa. Di pa po kami magpapakasal ni Rafael. Ano? Maging ang kanyang mga kuya, tila nagulat din sa sinabi niya. Magkaka na kami pero hindi po solusyon doon ang pagpapakasal. We're not even in a relationship. Please try to understand. Marriage is for two people who are in love and we are not like that.
Magkaibigan po kami at magkasama po namin palalakihin ng bata. Pero hindi po namin kailangan magpakasal. Hindi ba, Rafael? Tinitigan na Celine ang binata na nasa tabi niya. Pero maging ito'y natulala rin sa sinabi niya. Pinandilata niya ito. Tumikhim si Rafael. If that's your daughter's decision, then I agree with her. Pinaglipat-lipat ng papa niya ang tingin sa kanilang dalawa bago matagal na natahimik. Bahala kayo. Tutal mo ka nakapagdesisyon na pala kayo at nasa tamang edad na naman kayo. Kaya bahala na kayo. Tumayo na ito sa lumabas ng bahay at sumunod nilang narinig ay ang pagbagsak na pagsara ng gate. Kaagad na tumayo si Rafael. Susundan ko si Papa. Baka kung ano mangyari sa kanya. Celine, pabayaan mo muna si Papa. Saway ni Kuya Stephen. Pero baka mapaano siya. Ilang beses siyang huminga ng malalim para pawiin ang bikig sa kanyang lamunan. Okay lang kaya siya? Huwag kayo mag-alala. Magiging okay din si Papa. Nabigla lang siya. Just give him time. Ani Kuya Gio. Sorry. I'm sorry. I am so sorry. Ani Celine sa mga kapatid bago tuloy ang napaiyak. She felt that she let her father down. Ilang sandali pa naramdaman niya na niyakap siya ni Rafael. Hindi ito nagsalita, basta niyakap lang siya. Ilang araw nang matamlay sa Celine dahil ilang araw na rin siyang hindi kinikibo ng tatay niya. Mukhang nagtatampo pa rin ito sa kanya. Tinatamad na bumangon siya mula sa pagkakahiga, saka nagtungo sa kusina para kumuha na maiinom. Nang datnan doon ang papa niya na nagbabalat ng pinya. Good morning, Papa. Tumango lamang ito at di malamang nagangat ang paningin mula sa ginagawa. Napabuntong hininga siya bago minasan ang refrigerator nila. Kailan kaya siya nito papansinin at kakausapin uli? Dumaan dito si Rafael kanina, pero natutulog ka pa. Binigay niya mga prutas para daw sa atin. Nagbalat na ako ng pinya para makain mo. Magandang prutas para sa mga buntis kaya kumain ka nito, ha? Agad niyang sinara ang ref at napatitig dito. Papa, aniya bago lumapit at niyakap ito mula sa likuran. Sorry po talaga, Papa. Huwag na po kayo magalit sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Oo, nagulat at medyo nadismaya ako pero hindi ako galit sa'yo. Huminga ito ng malalim. Mukhang mabuting bata naman yung si Rafael. Kanina nagpunta siya rito, hindi ko pinapansin pero ayun. At maayos na nagpaalam pa rin siya sa akin nung aalis na siya. Tumango si Celine habang nakasubsob pa rin ang ulo sa likod nito. Mabait po talaga siya kaya wag niyo na po siyang sungitan, ha? Gusto mo ba siya? Papa, ang aga-aga iniintriga mo ko. Natatawang sumubo siya na isang hiwa ng pinya. Ang tamis nito. Tikman mo pa. Sinusubukan niyang ibahin ng usapan dahil hindi siya komportable sa paksang iyon. Gusto niya si Rafael. Sigurado siya sa bagay na iyon. Mahirap na hindi ito magustuhan lalo pat napakabuti ng pakikitungo nito sa kanya at sa pamilya niya. Pero hindi niya alam kung dahil lang yun sa magkakaanak na sila. Ayaw mo bang magpakasal sa kanya? Papa, alam ko po na gusto niyo pa siya para sa akin. Yung ideal family. Pero malabo pong mangyari sa amin yun ni Rafael. Nagkibit ito ng mga balikat. Nagbabaka sakali lang ako at baka magbago pang isip mo. Ingatan mo ang sarili mo, anak. Kumain ka na mabuti para maging healthy kayo ng apo ko. Opo. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Thank you, Papa. Ate Celine, nandito na si Kuya Rafael. Agad in-off ni Celine ang laptop niya. Mamaya na niya tatapusin ang kanyang manuscript. Sabik na lumabas siya sa kwarto at naabutan doon si Haris na nananalamin habang may sinusukat na sunglasses. Bagay ba sa akin, ate? Kanino galing yan? Kay Kuya Rafael. Yung totoo, hiningi mo yan sa kanya, no? Hindi ito kumibo. Naiinis na lapitan niya si Haris, sabay inagaw ang sunglasses dito. Isusori ko to sa kanya. Ikaw talaga hindi ka na nahiya. Hayaan mo na, Celine. Mas bagay talaga sa kanya yan eh. Nakangating sabi ni Rafael na hindi niya namalayang nakalapit na sa kanila. Thanks, kuya. Ani Haris bago muling inagaw sa kanya ang sunglasses at ani may batang dumila pa sa kanya bago lumabas ng bahay. Alam mo, di mo na kailangan pang suhulan ng pamilya ko. Gusto ka na nila. Wika ni Celine kay Rafael at naupo sa sala nila. Nagsiselos ka ba dahil naging close na ako sa kanila? Bakit naman ako magsiselos? Tanong niya. Nagulat pa siya dahil medyo napalakas yata ang boses niya. Nagsiselos nga ba siya? Sige na nga, nagsiselos nga yata ako. Pag-amin niya sa sarili. Nagsiselos nga siguro siya dahil na rin sa matyagang pagpunta-punta ni Rafael sa bahay nila. Mukhang nahuli na nga nito ang loob ng mga kapatid niya. Bagaman ang papa niya malamig pa rin ang pakikitungo rito. Pero tuwing sila lang magkasama
ay pulos papuri ang naririnig niya tungkol sa binata. Kesyo napaka-thoughtful daw ni Rafael. Magalang daw si Rafael. Mabait daw ito. Gumagawa raw ito ng paraan para puntahan siya. Na ang ending, pinipilit pa rin ito na sana raw magtuloy-tuloy na sila sa pinapangarap nitong kasalan. Nakangiting napailing na lang si Rafael. Kailan nga palang susunod mong check-up? This Saturday. May schedule ako na magpunta sa OB ko. Sino nga palang doktor mo? Si Doktora Bongkin. Kakilala siya ni Lauren at siya ang nag-recommend sa akin kay Doc. Alam mo, may kakilalang OB ang mommy ko. Baka gusto mo lumipat ka sa kanya. Why? My doctor is good and she is nice. Malapit lang din ang klinik niya rito. Gusto ko siya. Nagsimulang maging defensive si Celine. Handa siya makipagdebate rito kung kinakailangan. Okay, kung gusto mo. Yun na yun? Nagulat pa siya na gano'n lang ito kadaling napasunod sa gusto niya. Tila yun din ang tumatakbo sa isipan ni Rafael. Dahil umangat ang isang sulok ng labi nito, na tila nagpipigil na mapangiti. By the way, from now on, gusto ko malaman ang schedule mo para hindi maging conflict sa schedule ko. Wala namang problema sa akin. Madalas naman nandito lang ako sa bahay. Maliban na lang kapag may schedule ako na mag-tutor at may order kami ni Lauren. So you'll practically catch me at home writing. Writing? Hindi ko pa ba nasasabi sa'yo? Writer ako. Bahagyang nanlaki mga mata ni Rafael. Really? What do you write? Halatang napukaw niyang interes nito. Siya naman ang bahagyang napahiya sa enthusiasm na pinapakita nito. Romantic novels. Wow! You are a romance novelist? Ang galing mo naman. Pinamulahan si Celine sa papuri nito. Hindi naman. Kailan ka pa nagsimulang magsulat? Saan ka kumukuha ng ideas at plots mo? What's your pen name? Ilang novels na na-publish mo? Saan ka makakabili ng mga books mo? Isa-isa niyang sinagot ang mga katanungan ni Rafael. Sanay na siya sa ganong tanong tuwing malalaman ng isang bagong kakilala ang propesyon niya. But somehow it felt different when it came to Rafael. He seemed genuinely interested in her craft. Hindi katulad ni Sam noon na minsan di man lang nagpakita ng interes sa ginagawa niya. Nang ihatid niya ang binata palabas ng bahay, ay ngiti-ngiti ito. Sana mamana ng anak natin ang katalinuhan at artistry mo. Anito nung nasa gate na sila. Natawa si Celine sa sinasabi nito. I hope our baby gets your height. If it's a girl, I want her to get your eyes. I hope she gets your smile. Tumigil sa paglalakad si Rafael at pa-cute nang umitis sa kanya. Bakit? Ganun ba talaga kaganda ang ngiti ko? Pinaikot niya mga mata bagaman pinamulahan siya sa paraan ng pagkakangiti nito. Huwag kang ang feeling. Sabi ko na nga ba't may tinatago ka paling pagnanasa sa akin eh. Kinindatan pa siya nito. Kadiri ka ha? Umuwi ka na nga. Pagtataboy niya sa binata dahil baka mahalata pa nito ang pagbablush niya. What? I don't get to have a good night kiss? Nakapout ang lips sa tanong ni Rafael at saka pumikit pa. Natawa si Celine sa itsura ng binata. Ngunit ilang sandali pa, natigilan siya ng dumilat ito at biglang sumeryoso ang anyo. Titig na titig ito sa mukha niya. Yon ang paraan ng pagtitig ni Rafael sa kanya noon. Bago siya nito hinalikan na nagresulta sa sitwasyon nila ngayon. Unti-unting bumaba ang ulo nito palapit sa kanya. Pinikit na lang niya ang mga mata nang mamataan si Haris na papasok ng gate nila. Natatarantang itinulak siya ni Rafael palayo sa kanya. Haris, nandyan ka na pala. Tamang-tamang pagdating mo dahil paalis na si Rafael. Yes. I was just saying goodbye to your sister and I am about to go now. Sinundan niya ni Rafael. Nakabadong tawa bago siya binalingan. Sige, Celine. Magkita na lang tayo sa check-up mo. Mag-ingat ka. Bye, Haris. Mabilis na lumabas ito ng gate nila. Ingat ka, Kuya Rafael. Pahabol na sabi pa ni Harold nang marinig nila ang papalayong ugong ng kotse ni Rafael. At tila nakakaloko nitian siya ni Haris. Anong problema mo? Angil Celine. You two were about to kiss, weren't you? Ano? Anong pinagsasabi mo dyan? Tumawa ito. I knew it. Caught in the act kayo kaya guilty na guilty kayo kanina. Haris, tumigil ka na. Kung hindi, sasapakin na kita. Seriously, Ate Celine. Bakit di niyo pa kasi gawing totohanan yung relasyon niyo? Pareho naman kayong single at magkakaanak na kayo. Obviously, you both like each other. Ano bang problema ninyo? Iiling-iling na tanong nito bago pumasok sa bahay nila. Naiwang natitigilan si Celine sa sinabi ni Haris. Magkasama sina Celine at Rafael habang papasok sila sa ospital kung saan naroon ang klinik ng OB ni Celine. Kanina pa siya palihim na pangiti-ngiti. Hindi niya maunawaan kung bakit tila tuwang-tuwa siya na ang kasama niya ngayon ay ang ama ng kanyang baby.
Ito pala ang klinik ni Doktora Bungkin. Maya-maya ay sabi ni Rafael habang palingalinga sa paligid. Mukhang okay nga rito. Sabi ko sa iyo eh. Si Lauren ang kasama mo noon tuwing nagpapacheck up ka dito? Oo, siya nga. Siya kasi nag-recommend sa akin sa klinik na to dahil siya rin ang unang nakakaalam itong pagbubuntis ko. Biglang natahimik ang binata at ang tingnan niya, bahagyang lumambong ang mga mata nito. Uy, wala akong ibig sabihin na sinabi kong yun ha? I know, it's just that I can't help but feel a little guilty. Ako dapat ang kasama mo noon at ako dapat ang unang nakakaalam na magkakaanak na tayo. Sinulyapan niya si Rafael. Di mo naman ginusto yun, at least ngayon ikaw nang kasama ko rito. At ako na makakasama mo rito palagi simula ngayon. Ngumiti na lang sa Celine dahil hindi niya alam kung anong dapat na isasagot dito. Dapat nga ba siyang masanay at umasa na palagi na ito mananatili sa tabi niya? Napailing siya. Hindi siyang tinutukoy ni Rafael kundi ang magiging anak nila. Kailangan niya yung palala sa sarili para hindi kung ano pumapasok sa kanyang isip. Nakadama siya ng kalungkutan dahil doon. Good morning, Miss Claveria. Nakangating pagbati ng assistant ni Dr. Bunkin na sinin niya. Good morning. May appointment kami kay Dr. Bunkin. Ngayon daw niya gagawin ng fetal Doppler test sa akin. Iba yata ang kasama niyo ngayon. Hindi nakaligtas sa matalas sa paningin ni Celine ang pagsalap niya kay Rafael na nasa likuran niya. Ah, oo. Siya nga pala si Rafael. Hi, I am the baby's father. Nakangiting sabi ng binata habang abala mga mata nito sa pagtingin sa posters na naroon. The baby's father? Umawang ang mga labi ni Ninya at tila ba gulat na gulat. Pinaglipat-lipat ito ang tingin sa kanilang dalawa na tila ba hindi makapaniwala. Gusto nang mairita ni Celine sa babae. Bakit ba shock na shock itong malaman na may tatay ang anak niya na kasing gwapo ni Rafael? Mahirap pang paniwalaan na once upon a time ay may nagamagitan sa kanila ng lalaki. Yes, he is the father of our baby. Diinin niya ang salitang our dito. So, kasal na pala kayo? Tila dismayadong tanong pa ni Ninya. No, but we are going to raise the baby together. Nakataas ang isang kilid na sagot ni Celine. At ng mga sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding pagnanais na sana nga ay iba ang sitwasyon nila ni Rafael. Oh, I get it. Tumango-tango si Ninya habang naglalaro ang ngiti sa mga labi nito. Binalikan ng babae ang hawak na pad bago ubol ang tamis ng ngitian sila. Lalo na sa gawin ni Rafael na abala sa pagtingin sa isang poster ng fetal growth illustration. Lumabas lang sandali si Doktora pero babalik din siya after 10 to 15 minutes. Sige, aniya habang pigil na pigil ang sariling irapan ng babae. Obvious na nagka-crush pa ito kay Rafael. Bakit naiinis ako? Wala naman akong karapatan na magselos. Aniya sa sarili pero nakasimangot na pabagsak siyang naupo roon. Okay ka lang? Mas mabang pakiramdam mo? Napalingon si Celine kay Rafael na umupo sa tabi niya. Umiling siya. Ayos lang, medyo inaantok lang ako. Totoo yun, dahil nakagawian na niyang magsulat hanggang madaling araw. Mas makakapag-isip at makakapagsulat kasi siya kapag tahimik at tutulog na ang mga tao sa paligid. Bagaman sinusubukan niyang baguhin ang oras ng kanyang pagtulog, alalang-alala na rin siya sa kanyang pagbubuntis. Nagikab siya. Nagulat pa siya na maramdaman na sinandal ni Rafael ang ulo niya sa balikat ito. Magpahinga ka muna. Hindi na siya tumutol pa dahil nagugustuhan na rin niya ang pakiramdam habang nakahilig sa balikat ng binata. Nang sulyapan niya si Ninya, sa kinauupan nito ay nakasimangot na ito habang nakatingin sa gawin nila. Lihim na nagbunyi ang puso ni Celine. Pagkay pinikit ang mga mata at tinamnam ang sandaling iyon. Baka masanay ako sa ganito, Rafael. Kapag nasanay ako, hahanap-hanapin ko to. Once I get used to this, you have to stay beside me forever, okay? Can you do that? If not, then please don't make me fall in love with you. Please. That is the baby's heartbeat. Nagkatinginan sina Celine at Rafael nang pareho nilang marinig ang kakaibang tunog mula sa fetal Doppler. The heartbeat is normal, so that means that the baby is doing fine. The baby is now approaching its 12th week, so that means that you're almost on your second trimester, Celine. The first trimester is the crucial stage, but you still have to be careful about your health. Naparunok si Celine, kasabay ng pamamasa ng kanyang mga mata. A tiny being inside her was growing. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin niya tuluyang naiisip na may nasa loob talaga ng tiyan niya. Wala pa kasi siyang naramdamang fluttering o kahit anong pagkilos mula roon. May nararamdaman ka bang pagbabago sa katawan mo? Maya-maya itanong ng doktor sa kanya. Medyo nagiging antukin lang po ako at saka palagi po akong...
Nahihiyang sinulyapan ni Celine si Rafael. Natutok na tutok sa kanya. Naiihi, tsaka parang constipated po ako. Normal lang yun para sa mga buntis. Nakangiting sagot nito. Ilang sandali pa, nagbigay na lang si Doktora Bungki ng vitamins na dapat ay inumin niya. Hanggang sa lulunasan ng kostya ni Rafael ay hindi mabura-bura ang ngiti sa kanyang mga labi. Nang tingnan ng binata, tahimik lang ito. Bakit kanina ka pa walang kibo? Untag niya. Nothing. Don't mind me. May problema ba? Hindi kumibo si Rafael pero kasunod niyon ay ang pasimpleng pagpahid ito ng sulok ng mga mata at pagsinghot. Umiiyak ka ba? No. Basag ang boses sa sagot ito. Pinakatitigan ito ni Celine. Umiiyak ka nga. No, I'm not. I'm just a little emotional here, you know? Muli, pinunasan ng binata ang mga munti nitong luha. I am really going to be a father soon. Ayaw mo ba? Alang-aling tanong niya. Of course not, silly. Nakangiting lingon siya ni Rafael. I am just overwhelmed and a little scared, that's all. Naiintindihan kita. Ganyan din ang naramdaman ko pero wag ka mag-alala. Kaya mo yan, ikaw pa. Humugot ito ng malalim na hininga bago hinawakan ang kanyang kamay na nasa kandungan niya. Thank you, Celine. Thank you. Natigilan si Celine sa ginawa ni Rafael pero agad din namang binawi ang kamay nito. Celine? Bakit? Do you want to meet my family? Nanlaki ang mga mata niya sa tanong ng binata. Tila nahalata naman ito iyon. Hey, don't freak out. They just want to meet you in person. Nasabi ko na kasi tungkol sa sitwasyon natin. Alam ko na hindi tayo katulad ng ibang couples pero gusto ko pa rin makilala ng pamilya ko. After all, you're going to be the mother of my child. Ngayon na ba? Hindi naman. Okay lang ba? But if it makes you uncomfortable, then... Sige, pahig ako. Ngumiti ito ng maluwag. Rebecca has been dying to meet you. She's going to be thrilled when she sees you. Rebecca? Tanong ni Celine kasabay ng pagbangon. Namunting ka ba sa dibdib? Sa ilang buwan di sila nagkita, posible kaya nakatagpo na ito ng bagong pag-ibig? Ang bunso namin. Alam mo ba na avid fan mo pala siya? Ang dami na nabasa sa mga sinulat mong libro. Talaga? Abot ang tanong niya. Relieved din siyang malaman na ang Rebecca palang tinutukoy ni Rafael ay kapatid nito. Oo, malamang pagkakita niya sa'yo magkakaroon ka ng mini book signing dahil sa dami ng balak niya papirma sa'yo na pocketbook. Nangingiting napailing na lang si Celine. I can't wait to meet her and your family. Ngumiti rin ito habang patuloy sa pagmamaneho. Gutom ka na ba? Tanong nito maya-maya. Hindi pa naman. Ayaw mong kumain? Kahit pa sabihin ko sa'yo na may alam akong restaurant ko sa napakasarap ng tapsilog. Ang lambot ng tapa nila, tsaka yung sinangag nila nilalagyan ng sunny side up na itlog at ang sarap ng pagkakaluto. Pero sayang lang, di ka pa pala gutom. Alam niyang sadyang tinatakam lang siya ng totoo. At sa totoo lamang, nagsimula na siya magliway sa sinabi nito. Pero alam mo, pati ang bulalo at nilagang baka nila napakasarap. Tsaka, tara na nga. Ang lakas na naging tawa ni Rafael. Masarap? Halos hindi makasagot si Celine sa tanong ng Rafael dahil punong-puno ng pagkain ang bibig niya. Nag-thumbs up na lamang siya rito. Isang restaurant sa kalapit na mall ang tinutukoy nito. Ang totoo ang sinabi ng binata dahil napakasarap na ng tapsilog doon na sinamahan pa na mainit na soup. Pagkatapos silang kumain, halos hindi na niya maisara ang zipper ng kanyang pantalon sa dami na nakain niya. Ang sarap talaga ng pagkain nila doon na. Ani niya habang tinatapik-tapik pa ang kanyang tiyan. Sabi ko sa iyo maglakad-lakad muna tayo. Sobrang nabusog ako Alam mo bang halos hindi magkasya sa akin ang mga dati kong damit? Lumalaki na talaga ang tiyan ko. I still think you're sexy. Natawa lang si Celine sa sinabi ni Rafael. Bagaman kasabay niyon ay ang pagkapang ng kilig sa katawan niya. Nagsimula na sila maglakad-lakad hanggang sa humantong sila sa department store ng mall. Kung dati ang bookstore at ladies section ang una niyang pinupuntahan kapag napapadpad man sa mall, ngayon natagpuan na lang niya ang sarili sa baby section. Pigil niyang mapangiti na makita ang iba't ibang laki at disenyo ng feeding bottles. Kinuha niya ang pinakamaliit na nasa display at saka hindi iniwasang isipin ang itsura ng baby niya kapag dumidede na, kahit pa nga talagang gusto niya ay ang magpa-breastfeed. Aware din siya na kung titignan sila ni Rafael, mukha silang ordinaryong couple, katulad ng ibang namimili roon. Somehow, the thought made her feel happy. Look how tiny these things are, kaysa sa isang daliri ko ang mga ito. Tila tuwang-tuwang sabi ni Rafael na nasa tabi niya habang may tangan itong maliit na medyas.
I know! Do you want to go shopping for the baby? Tanong nito maya-maya. He was grinning from ear to ear while holding the little mittens and socks. Napapahiyang binitawan ni Celine ang feeding bottle. Wag na muna, parang masyado pang maaga. Wala pa ngang 4 months ang tiyan ko. Di pa nga natin alam kung babae o lalaki ba si baby. Gusto ko lang magtingin-tingin muna. E di, ikaw na lang mag-shopping natin. Total, ang sabi mo sumisikip na mga damit mo sa'yo. Ako ang bahala sa'yo. Umiling siya. That is very thoughtful, Rafael. And I appreciate it pero hindi mo obligasyon yun. Okay. Ngumiti ito pero hindi nakaligtas sa kanya ang bahagyang paglambong ng mga mata nito. May titingnan lang ako doon ha? Anito saka lumapit sa isang aisle. Di nagsisi si Celine sa sinabi niya habang sinusundan ng tanaw ang papalayong binata. Kanina lang masaya at komportable sila ni Rafael sa isa't isa pero tila nagkaroon na naman ng pader sa pagitan nila. Napabuntong hininga siya bago binilig sa estante ang feeding bottle at nang hanapin niya si Rafael, nagulat siya na makita may kausap itong isang magandang babae. Mukhang masinsino nag-uusap ang dalawa at tila matagal na magkakilala. Agad siya nakadama ng munting kirot sa kanyang puso na hindi niya alam kung saan ang galing. Nang sulyapan niya mukha ni Rafael, ay eksakto na patingin nito sa gawi niya. May sinabi ang binata sa kausap nito at saka nakangiting kumaway sa kanyang babae. Alanganing gumanti siya ng kaway dito. Di niya alam kung bakit ba dapat na ba siya lumapit. Pero bago man siya makapagdesisyon, tumingkad na ang babae at tinagkan si Rafael sa pisngi. Muli ay dinaluhong ng sakit ang kanyang dibdib bago siya tinignan ng babae at saka ngumiti at muling kumaway. Pagkaalis ito ay sakala niya na pagtanto na kanina pa pala niyang pinipigilan ng kanyang paghinga. Sino siya? Hindi napigilang tanong niya na makalapit sa kanya si Rafael. Matagal bago ito nakasagot. Si Charlotte. Tumangutang siya. She remembered Charlotte. Si Charlotte ang dahilan kung bakit nagpunta ang binata noon sa Palawan dahil sa pagiging broken hearted nito noon dahil sa engagement ng babae. Kamusta na siya? Bumuntong hininga si Rafael. Not good. She and her fiancé postponed their wedding. Bakit daw? Hindi niya sinabi pero mukhang seryoso nga ang problema nila. Ganun pala. Nasabi na lang na Celine kasabay ng pagbangon ng pagkabahala sa dibdib. Ngayong mukhang hindi na matutuloy ang kasal ni Charlotte, magkakaroon ng pagkakataon si Rafael dito. Tinignan niya ang binata na sinusundan pa rin ng tingin ang papalayong figura ni Charlotte. Baka sa mukha nito na labis na apektuhan sa problema ng babae. It was obvious that Rafael still felt something for her. Napalunok si Celine dahil namalayan na lang niyang nagkaroon ng bikig sa kanyang lalamunan. Pasimpleng tumalikod siya bago pinanasan ng isang luha na naglandas sa kanyang